So yung mga kasangno, ito naman ang ating gagawin ngayon dahil nanganak na yung ating pinapaanak na dalawang electric blue Moscow na guppy. So ito nga, meron na tayong dalawang batch dito at kakatapos lang nitong isa. So kailangan na nating asikasuhin yan. So yun, kailangan na natin kunin yung female na baka kainin niya kasi mga fry niya dyan dahil sa araw na yan. Tapos, eto may hinihintay pa tayo dito mga anak na mga tuxedo koy natin pero mukhang hindi pa nanganganak. At hindi pa manganganak. So, ayun, ito muna ang asikasuhin natin dahil nga tapos na to manganak. Mga isang araw lang to o 12 hours lang. Naibogan niya na lahat yan. So, kailangan na natin tanggalin yan dahil baka magutom siya at gawin niyang food trip yung mga lumalangin na maliliit na yan. So, ayun. Teka lang, may sumama mga fry. Ayan. So ako nga, dito ako nagpapanak sa beta tank, no. Pwede kayong gumamit ng ibang mga tank, maliliit na tank, 5 gallons, 2.5 gallons, kung sa balde o sa timba o sa batya. Depende sa inyo 'yon, no. Ako kasi ito lang yung available. So ganyan yung ginagawa ko talaga, inihiwalay ko yung mga anak para hindi na makain ng ibang kasama niya. At hindi na rin siya masyadong ma-stress doon sa mga male na hahabol-habulin pa rin yan. So ayun, after niya mga anak, ibabalik ko ulit siya dyan. Medyo may stress yan dahil nga may mga male na naman nahahabol agad dyan sa mga yan. So yan, meron tayo diyan 2 pairs na ABM galing kay Sir Jun na ang dami na nito, 4 na batch na yun na ilabas niyan. So yan, napakabilis dumami talaga ng mga guppies. So ayun, hayaan ko muna sila dito ng mga 3 araw. At hintayin muna natin lumaki yan dyan. 3 araw yan, di ko muna pakakainin. Tapos ang iniisip ko ngayon, dahil ito yung sunundan nilang batch, medyo malaki na. Ang bilis lumaki nito mga to. Siguro mga 2 weeks o 3 weeks pa lang to, ganito na ang kalakihan. So ang pansin ko, mas mabilis talagang lumaki dito sa mga grow out tub. Lalong lalo na yung mga planted tank o planted tubs. Hindi ko alam kung bakit, siguro may mga nakakain sila mga microorganisms dyan. Kaya ang bilis na lumaki. So ito, pwede nang i-harvest to. Itong mga juvie size na itong ating mga blue panda dito. Pwede na i-harvest yan at ilalagay ko na yan sa tank. Siguro dyan ko ilalagay yung mga fry natin. Itong ating HB Blue, parang ang bagal lumaki nito ngayon. So dyan muna yan, magstay muna yan dyan mga ilang weeks pa. So babalikan natin to. At dito natin ilalagay yung yung ating mga bagong fry after 3 days. So ayan, makita nyo, ang gaganda ng mga halaman ko dyan. Meron tayong kabomba dito, tsaka Hygrophila Sunset. At yung iba, hindi ko na alam po anong tawag. Available pa rin ang Hendrix Backyard Flower Enhancer sa ating TikTok shop at Shopee. So yun mga kasang, it's been 3 days. Mga 3 days old na tong mga fry na to. So kailangan natin syempre ilipat yan, dahil hindi naman pwedeng dito lang to lagi at hindi yan lalaki. So ang ginagawa ko lang talaga dito ko sila pinapadrop para hindi kainin ng mga malalaking isda o malalaking gabi natin, yung mga inaanak nung mga anak nga na breeder natin na female. So ngayon kailangan ko na to ilipat at ayun, sa experience ko, kaysa sa mga ganitong klaseng tank natin ilagay, mas mabilis pag dito sa mga pants. So dito ko na nga sila ilalagay ngayon. At naisip ko nga na alisin na dito yung ating blue panda guppies dahil malalaki na to. So ito nga yung sinundan nila na fry, tapos ito medyo maliliit pa. Kaya naisip ko na dito sa slot ng blue panda guppies, dahil nga malalaki na sila at konti lang sila, so madaling hulihin yan. So dito natin nilalagay yung dalawang batch natin ng fry. Tapos syempre, yung ating blue panda guppies ay ililipat naman natin dito sa loob dahil nga pwede na silang ibenta. Sa mga gustong bumili ng blue panda guppies, siguro may dalawang trio ako na pwedeng i-out doon. Tapos may mga male pa ako dito. Ang dami kong male pero wala akong masyadong female, so dito ko ilalagay yan sa kanan. At yun, dire-diretso na to guys. Kunin na natin yung mga kailangan natin. Kuha tayong tubig, tsaka itong ating fish net. Wala nang cut yan. Kunin na natin ngayon dahil hindi na pinapatagal niya. Bigat pala. So ayun, dito natin ilalagay yung mga mahuli natin. At
Yun, habang hindi pa sila natatakot sa akin, kailangan ma-scoop natin lahat yan. Dahil pag natakot na yan, mahirap na hulihin yan at magtatago yan. Ayun. Nahuli na natin halos lahat, pero may natira pa rin parang ilang peraso. Doon sa tub, ayan o, yung female, dalawang female ang natira. So madali na kunin yan. Madali na yan pag malaki yung ating panghuli. So yun, sa mga nagtataka bakit daw hindi nag-green yung tubig ko? Yung araw kasi hindi naman siya direct sunlight dyan ng ilang oras. So may shading pa rin dyan. At siguro natatapatan siya ng araw 1 oras lang. Pero ayun, hindi naman siya totally nadidiliman. So kaya gumanda yung ating halaman dyan. At hindi nag-green yung tubig. Yung iba kasi gumagawa nito tapos nakatutok sa araw, talaga mag-green yun. Mag-green talaga yon pag pag mga 3-4 na oras o mas matagal pa sila nakabilad. So ayun, nahuli na nga natin to, siguro walang 20 pieces to. Ilalagay ko na lang din yan dyan dahil hindi naman nagkakalayo yung kanilang temperature at hindi naman ma-water shock dyan yung ating mga guppies. So ito ay ang ating blue panda guppies. Yan, binibenta ko yan ng 150 ang trio. Kung merong gusto bumili o benta, sige 100 trio, 150 trio, benta natin yan. Kaya 50 each. Limited lang yung ating female Ito, ang dami kong male dito. Sa mga gustong bumili ng ng male lang, pwede naman 50 each. Para yan doon sa mga gustong magkaroon lang sila ng ganun. Teka lang, buhatin natin to. Ang bigat pala ng dalawa. So isa lang, medyo mabigat. Medyo delikado pala to So yun, nagbebenta ako ng mga male guppies natin kasi nga kahit walang partner, yung iba kasi pang display lang nila. Yung iba kasi hindi naman nila gusto mag-breed talaga. So puro males lang binibili. 50 lang isa sa akin nun. So yun, ibuhos na natin dito yung unang batch ng fry. So itong dalawang batch na to, magkaiba to, magkaiba ng nanay yan, pero parehas EBM yan dahil dalawa yung EBM ko. So based on my experience mas mabilis magparami ng ganitong klaseng isda. Lalong-lalo na pag bumili ka sa iba. Kunyari ako, bumili ako ng dalawang pares o isang trio, ready to breed na kasi yun kadalasan ng mga binibenta. So hintayin ko na lang mga anak. Kaysa yung magpapalaki pa ako na galing doon sa mga binreed ko, parang ang tagal ng proseso nun Kagaya nito, pag nagsawa na ako mag-breed yung EBM ko na yan, hindi para kumuha ako doon sa mga anak nila. Pero pwede yun, kaso ang tagal kasi na process niyan. Ay. Napuno na yung ating tub, Pero yan nga yung overflow na sinasabi ko sa inyo dati na napaka-basic lang at napaka-simpleng overflow lang. Binubutasan ko yung gilid. So pag umuulan yan, nakita nyo naman yung nangyari doon sa tubig. Wala na natra. Nakita nyo yung nangyari sa tubig, di ba? Lumalabas sila doon sa gilid. So ganyan lang yung nangyari pag umuulan at hindi umaapaw yung aking mga tubs. So kahit gaano kalakas pa ng ulan na yan, ganyan lang. So minimal lang yung kung may makatakas man dyan na fry, hanggang dyan na lang yan at hindi talaga sila aapaw yung talagang halos makalabas na yung fry doon sa ibabaw. So ayun, babalikan na lang natin itong mga fry na to. Ayan makikita nyo ang dami nila dyan. At naniniwala ako na mas mabilis lumaki yung mga fry sa ganitong klaseng setup dahil may mga microorganisms silang nakakain dyan sa halaman. So yun mga kakasang, napakasimple lang naman talaga magparami ng guppies. At kung makukuha mo lang at makakabisado mo kung ano talaga yung mas maganda para sa kanila, para mas mabilis yung nila, yung paglaki nila, yung pagdami nila, simple-simple lang ang process. Unang-una, pagsasamahin nyo, ito example pagsasamahin nyo lang yung breeders nyo na hindi sila masyadong marami. So ako nga dito, meron akong 2 pares lang, tapos may trio lang ako dyan. Tapos pag nabuntis na sila at nakita nyo na tumatabi na yan at nihiwalay na yung isa doon sa mga kasama niya, ilalagay nyo lang doon sa mas maliliit na lalagyan. Ako nga gumagamit ng beta tank. So nilalagay ko sila doon 1, 2, or 3 days. Kailangan mag-drop na yun. Pag hindi nag-drop yun, ibabalik ko ulit dito sa kung saan sila nag-breed. So yun, pag nag-drop na siya doon, mga 3 days lang, lipat nyo ulit sa mas malaki. Depende sa inyo kung ano yung meron kayo. Kung meron kayong ganitong mga tank or mas maganda yung tub kasi mas malaki. At yun nga, pag may mga live plants, may mga microorganisms, mas bumibilis yung paglaki nila dahil nga may nakakain sila ng mga microorganisms. At ayun, after nun, pwede na yun i-grow out ng mga 2 months. Tapos yung mga 2 months, ganito nakalaki yung pinakita ko sa inyo kanina na kinuha natin. Yan, mga 2 months yan.
At yung mga ganito Juby size, pwede nyo na ibenta yan. So ganun lang yung process, paulit-ulit lang. So yun, napakadali lang talaga mag-breed at magparami ng guppies kahit anong klaseng strain pa yan. Ganun kasimple lang. So yung mga kaasang, no, hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.